Hallelujah. Minsan pa natin bigyan ng isang malakas sa palakpak si Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Ibinigay niya ang buhay niya para sa'yo. Praise God. Sino dito mga mahal ni Lord? Magbigay ng isang malakas sa palakpak ng pasasalamat, ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede na tayong umupo. Yan. So, sa pag-upo mo, sabi mo sa katabi mo, buti na lang nakatabi kita. May gagawin sa atin ng Panginoon. Saglit lang. Please God. So welcome po sa Sons and Daughters. Sino po dito first time lang umattend ng Sons and Daughters? Sige po, huwag kayong mahiya ng i-wave yung kamay nyo. First time umattend. Ayan. Sabihin mo sa yung may katabi na first time, sabihin mo sa katabi mo na first time may gagawin sa'yo si Lord sa hapong ito. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Na? So, sino dito yung mga tambay na? Mga dati na. Yan. So, praise God. No? So, sa oras na to, tayo ay mag-aaral ulit at magpapatuloy tayo sa ating series na Paid in Full. No? Sabihin mo, Paid in Full. No? Sino dito masaya na binayaran siya ng buo? Kung merong may utang sa'yo, di ba? Tapos binayaran ka ng buo. Di ba ang saya sa feeling nun? No? So, masaya sa feeling yon. No? Yung mga hindi pa binabayaran dyan, no? So, I pray na mabayaran na kayo, no? Sa mga may utang sa inyo. No? Pero, ang Panginoon, binayaran tayo ng buo. No? Hindi niya tayo binayaran ng installment. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka installment. No? Hindi tayo binayaran ng Panginoon ng paunti-unti, kundi yung cross na napag-aralan natin 2 weeks ago, even yung last week, na yung confidence sa paglapit sa Panginoon. May confidence tayo kasi alam natin na binayaran na ng buo ng Panginoon yung ating buhay. No? Wala na tayong, sa pananampalataya natin sa Kanya at yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, lahat na yon, buo na yon. Wala nang kulang doon. No? Wala ka nang idadagdag din doon. No, kundi buo na ginawa ng Panginoon yung kanyang yung pagbabayad sa kasalanan natin dun sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan na lang nating gawin ay manampalataya sa kanya, no? So tanggapin yung ating Panginoon bilang Lord and Savior ng ating buhay. So ang ating lesson for today, o yung topic pala for today is tungkol sa sonship. Kala ko nasa school ako eh. No, is sonship, no? Set apart for God's glory. Sabihin mo, sonship. Set apart for His glory. Parang hindi narinig ng katabi mo, sabihin mo, sonship. Set apart for His glory. Amen. Sige, tayong lahat ay yumuko muna, ating idulog sa Panginoon itong oras na to. Panginoon, salamat po dito sa napakagandang araw na ito na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Bagamat mainit sa labas, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katapatan, Panginoon. At patuloy namin na mararanasan, Lord God, yung inyo pong pagtuturo sa amin, paghuhubog sa amin sa oras na ito, Lord God, na daraan sa pag-aaral namin ng mga salita mo. Dalangin ko po, Panginoon, hindi lang kami matuto, hindi lang po maging maliwanag sa amin ito pong topic na ito, Lord God, kundi maisabuhay po namin kung ano yung nais mo pong ituro sa amin, Lord God, sa hapon pong ito. Ma-encounter ka namin sa oras na daraan, Panginoon, at patuloy, Lord God, lalabas kami ng lugar na ito na meron pong mas
lalim na pananampalataya at relasyon at pagkilala sa inyo at even, Lord God, yung ginawa mo sa aming pumbuhay, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So meron akong ipapakilala sa inyo dito. Meron kayong makikita dito na image. Siya si Judah. Kung alam niyo yung word, kung alam niyo yung, o kung narinig niyo na yung movie na Ben-Hur. No? So, yan yung gumanap na Ben-Hur, si Judah. Kailan lang yan? 1959 no, na ginawa yan. So, si Judah, so i-summarize ko na lang, siya ay na-enslave, no? Meron siyang kasalanan na parang pinataw sa kanya, pero wala naman daw talaga siyang kasalanan. Movie lang siya. Hindi siya true to life. May inakusa sa kanyang kasalanan na hindi naman talaga niya nagawa, no? Tapos yung ginawa siyang slave ng mga Romans. No? So, ang ginawa dun sa barko o dun sa ship, siya yung isa siya sa taga-rower, no? Yung taga-row no? nung bangka, no? Dun sa Roman na ship. No? Pagkatapos, it happens na itong yung Roman nila na commander, nakaharap sila ng isang laban, no, ng isang battle, na kung saan yung anak nung Roman commander nila, si yung anak, hindi pala yun yung Arius. Yung Arius ang tatay, yung pangalan nung Roman commander is Arius. No, tapos yung anak niya doon sa pakikipaglaban sa battle namatay. Tapos itong si Judah, nakawala siya, o kumaga parang dun sa kung saan siya naka-stay, nakaalis siya doon, tapos tumulong siya para labanan yung mga kalaban ng mga Roman. Tapos sa madaling salita, nanalo sila sa tulong niya, no, ni Judah. Tapos ang ginawa nitong ni Arius, yung commander na to, nung commander pala nila na Roman, inampun siya. No? At yung time na inampun siya, itong si Judah, yung una, may mga binago sa kanya. Una, yung kanyang pangalan, iniba na. So ginawa ng nagkaroon siya ng bagong pangalan, naging Ben-Hur. No? Parang ganon. Pagkatapos, pangalawa, yung mga utang niya, dahil dun sa supposedly na crime na ginawa niya na hindi naman niya talaga ginawa, na pardon na siya. Wala na siyang kasalanan, wala na siyang babayaran. No, dahil inampo na siya nung Roman soldier na ito, no, na si Arius. Tapos sabi nga diyan, nagkaroon na siya ng right, no, ng pagiging tagapagmana. No? So kahit naampon siya, nagkaroon na siya ng right, meron na siyang mamanahin din. Talagang naging legal na yung kanyang pagiging anak nitong ni Arius. So siya na nga si Young Arius kung tawagin. No? So mali pala ako. No? So hindi pala Ben-Hur, kumbaga Young Arius na yung pinangalan sa kanya. And then lastly, sabi dito, meron na siyang new life, meron na siyang bagong bahay din, at meron na siyang bagong tatay. So yan yung nangyari sa buhay na ito ni Judah. No? So yan din yung supposedly parang ginawa sa atin ng Panginoon dun sa cross. Una yung utang na dapat nating bayaran, ang Lord na yung nagbayad. No? Tapos sa ating pananampalataya sa Panginoon, binago na niya yung buhay natin. No? Tagapagmana na tayo. Ngayon, marami tayong mga maririnig o kaya mapapanood na mga parang gantong movies, no? Parang yung mga rags to riches, no, na mga teleserye o kaya mga movies, no, na 'di ba merong isang orphan nasanay na siyang nakatira sa street, no, may nakasanayan na siyang kumbaga parang mga character, kung paano mabuhay. So may nakasanayan na siya kung paano siya mabubuhay, magsasalita, mag-iisip, magde-decide.
no? Makikihalubilo sa mga tao, 'di ba? Tapos may mapapanood tayo na yung orphan na yon na inampon ng isang mayaman. 'Di ba? Inampon ng isang mayaman. Tapos dahil inampon na siya ng mayaman na yon, may bago na siyang pangalan, no? Ibig sabihin, meron ng authority din siya. Siya na ay legal na anak na nung mayaman na yon. Tapos may bago na siyang bahay, may bago na siyang mga magulang, no? Pero merong isang dapat na baguhin sa kanya. Yung manner niya, yung character niya. Hindi na pwedeng yung kung paano siya nabuhay bilang orphan, kung paano siya nagsasalita, kung paano siya yung lahat, yung mga ethics niya. Kailangan babaguhin na rin niya yon. Kumbaga, nakaayon na kung ano na yung ethics, kung ano na yung culture, kung ano na yung ginagawa, sinasabi, manners dun sa bago niyang tahanan. No? And ang problema, pag nirelate natin sa pananampalataya natin, marami daw mga believers baliktad. No? They are living like orphans. No? Tapos nakalimutan ng mga believers na to na sila pala ay may sonship. Sila pala ay anak ng Diyos. Yun yung nakakalungkot. No? Baka isa tayo sa ganon. No? Na ikaw ay anak ng Lord, no? Ikaw ay anak ng Diyos, pero you are living like orphan. No? So, hindi dapat ganon yung mangyari. So, itong lesson natin for today, yun yung ating haharapin. No? So, sabi nga, minsan bilang mga Kristiyano, alam lang natin yung forgiveness, alam lang natin yung pagpapatawad. No, alam lang natin na ang Lord ay forgiving. No, tapos ako ay pinatawad ng Lord. And then yun na, naputol na doon. No? Tapos nami-miss out natin yung full joy, nami-miss out natin yung saya, yung kagalakan na tayo ay anak ng Lord. No, ang alam lang natin, pinatawad lang tayo. Pero yung pagiging anak ng Diyos, nami-miss out natin yan. Even yung responsibility natin bilang anak ng Lord, nami-miss out din natin. No? Kasi nakatali lang tayo dun sa pinatawad ako ng Lord. No? Tapos yun na. No? Hindi na niya alam kung paano siya kikilos, ano na yung susunod niyang gagawin. No? Na-stuck lang siya dun. No? So, hindi dapat ganun yung mangyari, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi dapat ganun. No? Kailangan mag-grasp natin yung sinasabi na ikaw ay anak ng Diyos, na hindi ka orphan, hindi ka na orphan. Kailangan mag-grasp natin yung sinasabi na binayaran na ng Lord lahat ng kasalanan ko, lahat ng pagkakautang ko, pero hindi lang yun yung nangyari, ako ay ginawang anak ng Diyos. No, naintindihan niyo po ako? No? Kailangan mag-grasp natin yun. No? Meron akong babanggitin dito. Sabi dito, you are not just forgiven. Kailangan malaman mo yun. Hindi ka lang pinatawad ng Lord. You are not just forgiven, you are adopted. You are not just saved. No? Hindi ka lang niligtas ng Panginoon, but you are set apart. No, ulitin ko yun. You are not just forgiven, but you are adopted. Ikaw ay, sa Tagalog, inampunan ng Lord, inangkin na niya na anak niya, totoong anak niya. And hindi ka lang sinave ng Lord, ikaw daw ay sinet apart ng Lord. No? Ikaw daw ay inihiwalay na ng Lord na para sa Kanya. Inangkin ka ng Panginoon. No? Again, sasabihin ko, you are not just saved, you are not just, sabi dito, forgiven, but you are adopted. You are not just saved, but you are set apart. Sabi mo sa katabi mo, you are not just forgiven. You are adopted. You are not just saved. You are set apart. Parang hindi niya narinig, masyado yatang mahina yung boses mo. Sabihin mo sa katabi mo, you are not just forgiven. You are adopted. You are not just saved. You are set apart. No? Kapag ka nag-grasp natin, kapag ka talagang naunawaan natin yung truth na yon,
na hindi ka lang forgiven, pero adopted ka na, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka lang, sabi dito, saved, hindi ka lang niligtas, pero ikaw ay set apart na, nakatalaga na para sa Panginoon. Magbabago yung pananaw mo at saka yung kilos mo sa buhay. Yung prayer mo dati, magkakaroon na yan ng pagbabago. Magiging mas malalim yan, mas magiging may laman yan. Kasi alam mo na hindi ka lang forgiven, kundi ikaw ay adopted. No, yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay usher, kung ikaw ay worship team, kasama media team, o ano mang ginagawa mo sa Panginoon, mas magkakaroon niya ng bigat, mas magkakaroon niya ng laman. Kasi alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. No, ikaw ay nasa pamilya na ng Panginoon. Meron nang itinalaga ang Lord na isang napakagandang gawain, responsibility para sa iyo. No, and yun yung ating haharapin, yun yung ating kukunin sa oras na to. Meron akong question dito. Sabi dito, para sa iyo to na question, no? How great was the cost for me to become part of God's family? No, sa tingin mo, gaano kahalaga daw yung binigay sa iyo ng Lord na bayad o binayaran ng Diyos para lang maging kabilang ka ng pamilya ng Diyos? No? How great was the cost for me to become part of God's family? No? Gaano kalaki yung ginawa ng Lord? No, natanong niyo na ba yan? No? Natanong niyo na ba yan sa sarili niyo? No? Yung halaga na ginawa sa akin, o naintindihan niyo na ba yan, rather? Naintindihan niyo na ba kung gaano kalaki yung ibinigay sa inyo ng pagpapahalaga o cost para lang maging part ka ng pamilya ng Panginoon? No? So, meron ako ditong 3 points, no, for us na ma-appreciate yung tanong na yan. Number 1 na point, sabi dito, our adoption purchased by the blood of Jesus. Yung atin daw pagiging anak ng Diyos, sabi dito, binayaran ng dugo ng Panginoong Hesus. Na number 1 na point, yung sonship, yung pagiging anak ng Diyos, hindi siya natural. No, hindi siya natural. Anong ibig sabihin ng hindi siya natural? Hindi siya yung kumaga parang sa physical lang nangyari. O kumaga parang natural lang na nangyari. Meron siyang divine intervention ng ating Panginoon. No? Pero basahin muna natin to. Sa Ephesians chapter 1 verse 5, medyo maliit lang. Sabi dito, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Sabi ng unang line, God decided in advance. Kausap dito ni Pablo yung mga taga-Efeso, mga believers na, mga Christian na. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, mga believers na, pinili na kayo ng Lord, itinalaga na kayo ng Lord in advance. Dinicide na niya in advance na kayo ay maging anak ng Diyos. No? O meron tayong tinatawag na predestined. No? Tayo ay predestined na. Yung isang mananampalataya, predestined na siya. O dinicide na mismo ng Lord na maging anak siya ng Diyos. No? Tapos sabi dito, predestined, decided in advance to adopt us into His own family. No? Maging part ng pamilya ng Diyos. Sabi dito, paano? By bringing us to Himself sa pamamagitan daw po ni Jesus Christ. No? Through Jesus Christ. And sabi dito, makikita natin, sabi dito, this is what He wanted to do. No? Gusto ng Lord, no, na maging part ka ng family niya. No? Hindi ikaw yung unang gumusto nun, nag-nice nun. Biruin mo, ang Lord mismo yung nagsabi, ito yung gusto ko.
No? Si Jay, no? So ako, maging part ng family. No? Ikaw, no, yung katabi mo, gusto ng Lord na maging part siya ng family ng Lord. No? So, yun yung gusto ng Panginoon, yun yung nais niya na mangyari sa bawat isa sa atin. And isa to sa parang maganda na i-reflect natin. No, biruin natin, 'di ba, ang Lord mismo, siya mismo yung nagnanais na maging parte tayo ng kanyang pamilya. No? Ikaw gusto mo ba? No? Gusto mo ba 'yon? No, tanongin mo yung katabi mo, gusto mo ba 'yon? No? Kasi gusto ng Lord, sa Lord wala nang problema. 'Di ba? Sa Lord wala nang problema. Pero ikaw, no, gusto mo ba 'yon? No? This is what he wanted to do. Tapos sabi dito, and it gave him great pleasure. Talagang ang saya-saya ng Lord. No? Great pleasure yung kanyang nararamdaman sa ginawa niyang ito. No? Masaya siya na ikaw ay magiging part ng family ng Panginoon. No? Ikaw ba masaya? No? Masaya ka ba na part ka ng family ng Lord? No? Parang hindi, no? No? Pero masaya ka ba? No? Na ikaw ay part ng pamilya ng Diyos? No? Kailangan nararamdaman natin yun. No? Kailangan masaya tayo na tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. Ngayon, sabi nga, yung pagiging anak natin ng Diyos, hindi siya natural. Ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? So, ang Diyos mismo yung nag-initiate ng ating pagiging anak ng Diyos. No? Bakit daw ginamit yung word na adopted? No? Parang inampon. No? Kasi para ma-realize natin kung saan tayo inalis ng Lord at kung saan niya tayo dinala. No? Alam mo ba kung saan ka inalis ng Lord? No? Baka kaya parang ang babaw ng relationship mo sa Panginoon, baka kaya parang nakakatamad para sa iyo yung mag-pray, mag-devotion, kaya parang nakakatamad para sa iyo yung mag-worship, pumunta ng SND, no? Kasi hindi mo naman alam saan ba ako nagmula at saan ako dinala ng Lord. Baka hindi mo nakita yung transition ng Lord sa buhay mo. No? So, kailangan alam mo kung saan ka. Sabi ng Bible, no, tayo ay dinala from darkness into light. No? From power, from authority ni Satan to authority na ng Diyos. No? From dapat mapupunta tayo sa impyerno, sabi ng Romans 6:23, di ba? Ano sabi? Ng Romans 6:23, no? Ang kabayaran ng kasalanan nating ginagawa ay kamatayan. Mapupunta dapat tayo, mahihiwalay dapat tayo sa Panginoon. Mapupunta dapat tayong impyerno. No? Pero yung gift ni God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, wala na sa atin yung sumpa na dapat tayo ay mapupunta ng impyerno, kundi mapupunta na tayo dun sa langit. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Do you appreciate that? No? Naiintindihan mo ba yon? Kung naiintindihan mo yon, dapat excited ka na gawin yung mga ginagawa mo dapat para sa Panginoon. Yung worship, no? Kailangan hindi ka lang pupunta dito dahil dun sa mga kanta. No? Hindi lang dahil sa maganda yung kanta, kaya ka nagpupunta dito. No? Naiintindihan mo ba yung lyrics ng kanta? No? Naiintindihan mo? Ang sarap sayawin ito. I'm washing the water, washing the blood. Diba? So, ang sarap kasi sayawin eh. No? So, dahil ba masarap sayawin, kaya magpupunta sa church, kaya mo kinakanta yun? No? Pero ano sabi doon? Hinugasan ka na ng Lord. No? Ng kanyang banal na dugo. Dapat yun yung mas ma-appreciate mo. Yung one way. No? Bakit wala tayong one way? Hindi ko alam kay Kuya Glenn. Bakit
bakit ka pupunta dito? Dahil ba doon? Pero yung one way na kanta, anong pagkakaintindi mo doon? No, talunan yan. Pag chorus, tatalon dyan. Yung ba yun? Hindi. Ang sinasabi doon sa kanta, si Jesus Christ ay hindi isa sa mga daan, kundi siya lang yung tanging daan para makarating tayo sa Ama, sa langit. Amen? No? And yun yung itatalon mo. Kaya ka tumatalon kasi masaya ka na meron kang Panginoong Hesus sa buhay mo. Okay? No? So, yung pagpipray mo, ganun din. Bakit ka magpipray? No? Kasi inalis na ako ng Lord sa darkness eh. Inalis na niya ako dun sa impyerno. Binago na ako ng Panginoon. Diba? Bakit ka magbabasa ng Bible? Bakit ka magde-devotion? No, hindi na dahil sa chine-check ni sa leader o kaya nasa training class ka, kailangan required 'yon. Kundi ang pinakatalagang dahilan mo kasi yung pag-ibig mo sa Lord at saka na-appreciate mo yung ginawa ng Lord para sa iyo. Naintindihan niyo po ako? No? And yun yung kailangan mong maintindihan. No? Yun yung adoption na ginawa sa iyo ng Panginoon. Okay? No? So, ma-appreciate mo, I pray ma-appreciate niyo po sa oras na to kung gaano kahalaga yung cost, yung price na ibinuhos o ibinigay para lang bayaran ka. No? Para sa kaligtasan mo, para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Amen? No? So, again, yung sonship ay gawa ng Lord na sa buhay natin. I-connect natin to. Next point, yung sonship is a gift of grace. No? Biyaya ng Panginoon. Kaya siya hindi natural. No? Kaya siya hindi parang basta-basta lang. No? Kundi dahil kasi ang foundation niya is biyaya ng Diyos. No? Biruin mo, 'di ba? Kumaga parang ang laki-laki ng utang mo, ang laki-laki ng dapat na bayaran mo, pero ang Lord na yung nagbayad nun para sa iyo. No? Kinancel niya lahat ng pagkakautang. Kinancel niya lahat ng mga arguments para ikaw ay dapat na mapunta sa impyerno. No? At hindi lang yun basta salita. Ginawa yun ng Panginoon. Napako mismo siya sa krus. No? Alam natin yung bigat nung nangyari sa kanya dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga Kalbaryo. No? Alam natin yung laki o bigat, yung mga sugat, yung sakit, yung hapdi ng bawat mga naranasan niya dun sa cross. No, ganun kakahalaga sa Panginoon. Biyaya iyon ng Lord sa'yo. May gagawa ba ng iba sa'yo? No, wala nang ibang gagawa nun para sa atin. Ang Lord lang. No. Sabi nga dito, continue natin din sa verse 6 to 7. So praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. No, ano daw yung binuhos ng Lord? Yung kanyang biyaya, yung kanyang grace. Sabi dito sa verse 7a, He is so rich in kindness and grace. Ang yaman daw ng kabutihan at ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? 'Di ba? Na-appreciate natin 'yon every time na magkakasala tayo, kung parang nagkakamali tayo, punta lang tayo sa Panginoon, hingi tayo ng sorry, hingi tayo ng kapatawaran, laging available yung forgiveness ng Panginoon sa bawat isa natin. Tuwing kailan yun mangyayari? Diba? Ilang beses nangyayari yun. No? Na tuwing hihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, lagi tayong pinapatawad. Lord, ba't mo ko pinatawad? Di ba? Pero pinapatawad tayo ng Lord no? Nililinis niya tayo palagi. Because yung grace niya, yung kindness niya is very rich. Hindi na uubusan. No?
Yung iba nahihiya, ayoko nang lumapit kay Lord, nahiya na ako, lagi na lang ako humingi ng sorry. Pero hindi eh. Hindi yun yung gusto ng Lord. Gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. No? Gusto ng Panginoon na igawad sa'yo yung paglilinis niya, yung pagpapatawad niya. No? Kasi sagana yon, hindi mauubusan si Lord, no? Para sa pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. No? God is so rich. Yung kindness niya at yung Kanyang grace. Okay? And next point, ito lang. Okay, next point, sabi dito, yung sonship is made possible only through the blood of Jesus Christ. No? So sabi dito sa Ephesians 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. No? So nabanggit na natin kanina. No? Naging posible na tayo ay maging anak ng Lord dahil daw sa blood ng Panginoon. Yun yung Kanyang way. Yun yung Kanyang kaparaanan. Walang ibang way para tayo ay maging maitatag bilang anak ng Lord, kundi sa pamamagitan lang ng Kanyang dugo. Yun yung magpo-purify sa atin. Yun yung maglilinis sa bawat isa sa atin. Ganyan yung value mo sa Panginoon. Buhay niya, yung kinailangan para ikaw ay maging anak ng Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 4, verse 4 to 5, But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law. No? So sabi dito, sinend si Jesus Christ ng Diyos Ama para daw bayaran yung ating freedom, yung ating kalayaan, so that He could adopt us as His very own children. No, makikita natin yan, ma-appreciate natin yan. Gustong-gusto ng Lord na ikaw ay maging anak niya, maging part ng family niya. Kaya sabi niya, papadala ko si Jesus Christ para mamatay dun sa krus. No, para maging paraan, para maging anak ko to. No, ikaw. No? So, yun yung way, the only way, no? Through the blood of Jesus Christ. This is the price God has to pay, no, in order daw for us to become children of God. No, kaya yung tanong kanina, ano yung tanong kanina? No, ano yung tanong kanina? How great was the cost for me to become part of God's family? No, gaano kadakila yung halaga na ibinigay niya sa'yo para maging part ka lang ng family niya? Anong sasagot niyo base sa pinag-aralan natin? No, magkano? 1 million? No? 2 million? 1 billion? No? Magkano? No, ano yung sagot? Pag nakasagot kayo, pwede na kayo umuwi. Ana? Yung priceless? Ano yung binayad ng Lord? Yung Kanyang dugo, yung buhay niya. No? Yun yung price mo. Yun yung halaga mo. Kaya kung merong cheque, no, tapos lalagyan mo ng price yung sarili mo, no? Anong lalagay mo doon? No? Blood of Christ, di ba? Tapos pwede ka na sumayaw. I've been washed in the water. Diba? So masaya ka na kasi, no? Dahil sa ginawa sa'yo ng Panginoon. Okay. So the blood of Jesus, ano yung mga ginawa sa atin ng blood ng Panginoon? Sabi dito, the blood of Jesus forgives. The blood of Jesus paid our debt. The blood of completely, no, hindi half-half, no. Tapos the blood of Jesus redeems, tinubos tayo. The blood of Jesus reconciled us to God. No, hindi lang tayo finorgive, kundi nireconcile, binalik yung relationship natin sa Panginoon. No?
the blood of Jesus qualifies us. No, ginawa tayong qualified, karapat-dapat ng blood ng Panginoon. Qualified para lumapit sa Kanya. No, sabi ng isang verse sa Bible, makakatawag na tayo sa Kanya ng Abba, Father. No, makaka-cry out na tayo, matatawag na natin siyang Ama. No, dahil sa ginawa na sakripisyo ng Panginoon. The blood of Jesus cleanses us and the blood of Jesus purchased our freedom. So ikaw ay malaya na, no, sa kasalanan. Okay? Sabi ni Billy Graham, hindi to yung pagkain, ha? No, sabi ni preacher siya, no, anointed na preacher siya. Sabi ni Billy Graham, the cross shows us the seriousness of our sin. No, kapag nakita daw natin yung cross, ang isang pwedeng makita natin doon, gaano ka-serious yung ating kasalanan. No? Paano gaano ka-serious? Kasi kailangan may mamatay para dyan eh. Seryoso ba yon pag ganon? Diba? Kailangan may mamatay para dyan. Serious yon, no? Yung seriousness of our sin. But it also shows us the immeasurable love of God. Okay? No, pinapakita din ng cross kung gaano ka kamahal ng Panginoon, gaano ka daw kamahal ng Lord, immeasurable. Hindi masusukat yung pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Okay? No? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord, immeasurably. No? Huwag ka nang iiyak-iyak. No, huwag ka nang imo-imo, no? Sabi eto nga lang, no? Ginawa na ng Lord yung part niya. No, ginawa ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus yung part niya. Pero meron ding isang pinapagawa sa atin. No? Sa John chapter 1 verse 12, but to all who believed in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ano yung part natin? Accept Jesus Christ. Have faith sa Panginoon. Sabi diyan, pagka naniwala ka sa Panginoon, kapag ka pinaghari mo siya sa puso mo, He will give you the right. He will give you the right, yung karapatan, para ikaw daw ay maging anak ng Diyos. No? So ano yung part na gagawin mo? I-allow mo ang Panginoong Hesus na manahan, maghari, maging Panginoon ng buhay mo. No? Sino dito ginawa na niyang Panginoon ng buhay niya? Sa buhay niya. Ginawa niya ng Panginoon si Jesus sa buhay niya. Sorry. No, kaya pala hindi kayo tumaas, no? Na, ginawa na niyang Panginoon ng buhay niya si Jesus. Ayan. No? So kung tayo kung first time natin tong nakinig, napapakinggan, no, itong pag-accept kay Jesus Christ para ikaw ay maging anak ng Diyos, no, I encourage you, i-open mo yung puso mo sa Panginoon. No, and naisin mo na maging anak ka ng Lord, no, especially sa mga first timer, no. And kung ikaw nga ay tumanggap sa Lord pero parang hindi ka naman tumanggap sa Lord, you know what I mean? Kumaga parang hindi ka naman hindi mo talaga na isa sa pamuhay yung pagiging anak ng Lord. So magkaroon ka ng recommitment sa Panginoon, no? I encourage you later na gawin natin siya. And then yung second and third, mabilis na lang to, mga 2 hours. No? Sabi kanina, adoption as sons purchased by the blood of Jesus. Point number 2, we are set apart in holiness, living as true sons of God. No? So, pag sinabing set apart doesn't mean isolation, but distinction. No? Anak ka ng Diyos. No? Tapos punta ka sa school, punta ka sa trabaho mo. Tapos ang ginagawa mo, humihiwalay ka dun sa mga unbelievers. No? Ayaw mo silang kausapin, ayaw mo silang pansinin. No? Hindi ganon. Yung sinasabi dito na ina-isolate mo na o i-isolate natin yung sarili natin pag sinabing set apart. Pag sinabi daw set apart, it means ipapakita mo yung pagkakaiba mo lang. No, pagkakaiba mo na dun sa mga hindi pa nananampalataya sa Panginoon. No? For example, the way ka magsalita, the way ka mag-decide, yung priorities mo sa buhay, na ipapakita mo yung pagiging anak ng Diyos mo. No? So,
yung adoption daw po natin brings not only yung privilege at saka yung responsibility. Hindi lang tungkol sa pribilehiyo na tayo ay anak na ng Diyos, kundi may responsibility din tayo. Now, God set us apart to be holy, conforming us to the image of His Son. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Now, sabi dito, so you must live as God's obedient children. Dapat daw po tayong mabuhay bilang masunurin na anak ng Diyos. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. Hindi ka na daw dapat na bumalik pa dun sa dati para lang ang masasatisfy mo yung sarili mo lang. Hindi ka na para doon. Sabi nga dyan, you didn't know any better then. Hindi mo pa kasi alam. Wala ka pang alam nun. Pero ngayon, ikaw ay tumanggap na kay Lord, ikaw ay anak na ng Diyos, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. So wag mo nang babalikan yung dati. Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus Christ, sabi mo kanina, tinanggap mo na siya bilang Panginoon ng buhay mo, hindi ka na para dun sa kasalanan, hindi ka na para dun sa kasamaan, hindi ka na para dun sa impurities. No? Dati hindi mo alam yun, na dapat pala hindi ako para dun. Pero ngayon, alam mo na kasi anak ka na ng Lord. So ano sabi dyan? Maging obedient children of God ka na. Naintindihan natin? No? So, itinatag na ba natin sa buhay natin yun, hindi na ako para doon sa kasalanan, hindi na ako para sa use ng kaaway, no? Hindi na ako para sa mga malalaswang bagay, no? Hindi na ako para doon sa mga maruruming bagay, hindi na ako para sa mga pagmumura, no? Hindi na ako para sa pag-inom, paglalasing, diba? Hindi na SMB yung pinupuntahan mo, SND na. Di ba? Yun na yung distinction mo. No? So, kailangan, yun na itatatag natin. No? We are set apart na sa Panginoon. Ano pa? Okay. No? So, sabi dito, but now, sa verse 15, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. No, maging holy na daw tayo. No, maging banal na daw tayo. Pag sinabing banal, nakatalaga ka na para sa Lord, nakaset apart ka na para sa Panginoon. Hindi lang yan yung kumbaga parang nakabarong ka, may malaki kang Bible, no? Tapos mahinhin ka maglakad, mahinhin ka magsalita. Hindi yun yung holy. No? So, pag sinabing holy, ikaw daw ay hiwalay na para sa Panginoon. Alam mo na ikaw ay nakatalaga na para sa Lord. Hindi ka na dun sa mga nagkakating. No? Hindi ka na dun sa mga nagchichismis tungkol sa boss mo. Nagrereklamo sa boss mo, sa trabaho, di ba? O kaya nagrereklamo sa magulang mo. No? Ako na lang palagi ang nakikita. No? Ako ang nasisisi. Ako ang laging may kasalanan. No? Pagising ko pa lang sa umaga, sermon na agad yung almusal. Kumanta na. No? So hindi ka na para sa sa kasalanan, no? Para ka na sa Panginoon. Holy ka na. Set apart ka na. Sabi dito, may picture dito. Like a prince or princess ng Panginoon, raised in the palace, who must learn royal conduct, not street ways, we are set apart from the world's patterns. No? So ikaw ay anak ng Lord, ikaw ay nasa royal family, no? So dapat ikaw ay kikilos na mag-iisip na magsasalita na bilang part ng family ng Lord, no? Iayon mo na yung ugali mo, yung isip mo, yung pananalita mo kung sino ka na ngayon. No, ano ka na ba ulit ngayon? Anak ng Diyos. No, parang nahiya ka yun eh. Ano ka na ulit ngayon? Anak ka na ng Diyos. So, paano magsalita ang anak ng Diyos? Paano kumilos ang anak ng Diyos? Paano mag-decide ang anak ng Diyos?
Paano harapin ng anak ng Diyos yung iba't ibang mga problema? Kasi magkakaproblema pa rin tayo kahit na anak tayo ng Diyos. Paano yun? No? Kailangan hindi na katulad nung old ways. Hindi na yung katulad ng pattern ng world yung ating i-apply. Okay? Sabi ni Jerry Bridges, kilalang author, Christian author, God has not called us to be like those around us. He has called us to be like Himself. No? Huwag mong maging pattern yung ibang tao. O wag siya yung parang gagayahin mo, no? Kundi ang lagi mong nanaisin maging Christ-like ka. No? Kung ano yung ginagawa ng Panginoon, yun yung i-apply mo sa buhay mo. Okay? So ito, mabilis na lang. Sa speech, ano sabi diyan? Sa pagsasalita, as children set apart, speak words that build up. As children reflecting Father's kindness. Pag magsasalita ka, make sure na nakaka-encourage ka. No? Paano pag may problema, yung kaibigan mo, ano sasabihin mo? No, wag kang sumuko ka na. Hindi mo kaya mo yan. Ganun ba sasabihin mo? No? So, di ba, sabihin mo sa kanya yung word ng Lord. No? So, mahal ka ng Lord. No? Ano sabi ng word ng Panginoon? Lahat ay nangyayari para sa ikabubuti natin. Di ba? Walang imposible sa Lord. No, tutulungan ka ng Panginoon, di ba? So, words of encouragement. Next, sa relationship, forgive as you've been forgiven through the blood. No? So, isa sa ipapakita natin palagi, itatatag natin palagi sa ating relationship sa kapwa natin ay pagpapatawad. Next, sa daily choices natin, i-reject natin yung mga pagko-compromise sa faith natin, sa school, sa work, or sa anumang mga ways ng life natin. Reject compromise. Pag sinabing compromise, kumaga parang sabi, ina-abandon natin yung natutunan natin sa Bible na dapat ito yung mangyayari, pero for the sake na parang maging in ako, diba? Ilo-lower ko na lang yung standard ko, o kaya hindi ko na lang susundin muna to para lang maging in ako. No? So, yun yung isang klase ng pagko-compromise. No? So, halimbawa, sa relationship daw, enter ka dun sa isang relationship, pero ilalayo ka naman ng tao na yun sa Panginoon. No? Ibabalik ka sa SMB. No? So, ano pa, sa school, sa work, no, so yun nga, para maging in ka, kasi ito yung mga katrabaho mo, para hindi ka masabihang KJ, no, Killjoy, no, so isa ka na lang dun sa kanilang mga sa mga ginagawa nilang masama, iinom ka na lang, di ba? So, pa-party-party ka, no? So yun na lang. Okay lang maging KJ, no, kay Jesus, no? So yun na lang, yun na lang yung sabihin mo. Totoo, KJ ako, kay Jesus ako. Stewardship, yung pagtitiwala na binibigay sa'yo, yung mga values no, na pinapakita natin, no, yung pagtatapat natin. No? So, ipapakita natin. Sa pagdidisiplina, yung disciplines no, na ating ina-apply, sinasabuhay. No? So, ikaw ay anak na ng Diyos, maging disiplinado ka sa devotion mo. No? Maging disiplinado ka sa prayer life mo, maging disiplinado ka sa worship life mo, sa pag-attend mo ng cell group. No? Be disciplined. No? Ano yung mga hinihingi ng dapat mong ginagawa para sa Panginoon, gawin mo. Maging disiplinado ka na gawin yan. No? Last point, third point. Third point, set apart for His glory. No, ikaw ay binili ng Lord ng kanyang dugo. Ikaw ay inihiwalay ng Panginoon. Ang goal, for His glory. Hindi para sa iyo. Hindi para palakpakan ka. No, nakakalungkot ba 'yan? No? Hindi pala para sa glory mo.
no? Kundi para pala sa Panginoon. No? Yung mga nakikita niyo ditong kumakanta, tumutugtog, no? So, hindi nila ginagawa yan para sa glory nila, yung mga sumasayaw dito. Yung mga nakikita niyo diyan naglilingkod dito, no? Hindi nila ginagawa yan para sa sarili nila. No? Hopefully, na-joke lang. Na-joke lang, no? Sure ako doon. Confidence. No? So, sure ako doon. Hindi para parangalan yung sarili. And yun yung dapat na goal natin. Ano yung goal natin? Maparangalan ko ang Panginoon. Gagawin ko to, yung mga sinabi doon sa sinasabi ni Kuya Jay, para sa glory ng Panginoon, para parangalan ang Diyos at wala nang iba pa. Yung sonship natin, yung holiness natin exist for the praise of God. No? Ikaw ay son of God, ikaw ay daughter of God para sa praise ng Lord. Ikaw ay holy para sa praise, para sa glory ng Lord. We live set apart so others see the Father's goodness through us. Yan yung goal natin. Gusto nating makita ng mga tao sa paligid natin kung gaano kabuti ang Diyos, Ama. No? So magkakaroon tayo ng bago ngayong goal as believers ng Panginoon. Gusto natin na sa buhay natin maparangalan ang Diyos Ama natin. Kailangan ito assignment nyo kasi wala kayong pasok. No? So may assignment tayo. Ang assignment nyo, dapat may magsasabi na ang buti naman ng Panginoon sa buhay mo. No? Kaya? Okay, no? So ipasa nyo na lang kay Kuya Janma. Si Kuya Janma, siya yung talagang teacher dito. No? So kailangan ang goal mo bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, may makakakita ng kabutihan ng Lord sa buhay mo. Hindi yung, kunyari lang yan, Christian. Ano rin yan chismosa. No? O kaya, mandaraya din yan no? So, hindi dapat ganun. Dapat nakikita sa atin yung goodness ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. No? Yung atin daw good deeds mag-shine. Para kanino? Para mapalakpakan tayo? Hindi. Sabi dito, so that everyone will praise your heavenly Father. No? So, meron akong isang picture pa dito. AI ulit. No? May family dito, family picture. No, pero may makikita, may parents, may 3 anak, 1 lalaki, 2 babae. Pero makikita natin dito, yung isa, medyo iba yung kulay, no? Kasi in-adopt siya. Pero makikita nyo dito, masaya naman siya, ang saya-saya niya. No? Pag ikaw yung makakakita daw niyan, pag may makakita daw niyan, hindi sila malulungkot, kundi matutuwa sila. No? Ba't kaya ang saya-saya nitong babae na to? No? Kaya minsan mapapatanong daw tayo, no? O kaya may magtatanong sa atin, bilang anak ng Lord, na nasa school, nasa trabaho, bakit kakaiba ka? No? Kailangan may pangalawang assignment ninyo. Dapat may magtatanong sa inyo, bakit kakaiba ka? Bakit hindi ka sumasama sa amin sa mga kalokohan? Anong meron ka na wala kami? No? Anong sekreto mo sa buhay? No? May nagtanong na ba nun sa inyo? No? Sino yung wala pang nagtatanong dito? Naku. No? Assignment nyo. Kailangan may magtanong na yan. No? Bakit kakaiba ka? No? Anong meron ka? Anong sasagot mo? Halimbawa, may nagtanong sa'yo. For His glory, hindi yung, ganun talaga No? Small thing. Di ba? Ano sasagot mo? No? Dahil sa Lord, dahil sa ginawa sa akin ng Lord. No? Kasi ito yung mga natutunan ko sa salita ng Diyos, sa Panginoon. No? Alam mo ba, sabi ng Romans 6:23? O, di ba? Napasok mo na yung gospel. No? Tapos alam mo ba, sabi sa life class, no? Di ba? Na life class mo pa. No? So,
nagiging opportunity siya, pagka ginagawa mo yung lahat para sa glory ng Lord, nagiging opportunity siya rin para invite ka ng pananampalataya sa Panginoon. Okay? So sa conclusion natin, tatapusin na po natin. Ay, hindi, meron pa dito. Sorry, practical wisdom. Bibilisan ko na lang. No, for His glory. Next slide. Sa school, show integrity that glorifies God. Actively listen to your teachers. Follow directions. No? So, yung una muna, show integrity muna. So, yan hindi ka dapat nangongopya. Hindi ka dapat, integrity mo yon. Hindi ka dapat late. Hindi ka dapat ikaw yung kilalang pasaway. Christian ka, ikaw yung kilalang pasaway. No? So, anong integrity ng pagiging Kristiyano mo doon? No? Tapos, sabi pa dyan, next, offer help, no, dun sa mga classmates mo. Ano yan, magandang bagay yan kapag tinutulungan mo sila. Hindi sagot yung i-offer mo, no, kundi offer ka, kapag wala silang papel, bigyan mo. Huwag mo nang bentahan, ba't bibentahan mo pa? No? So, bigyan mo ng ballpen, di ba? Sabi nga nung isang leader nung nag-camp kami, ang isang tip daw, magdala ka ng isang box ng ballpen. No? Tapos, pagka may exam, may ballpen kayo, di ba? Tapos bigyan mo, ako nga pala si Jay, mamaya kausapin kita. Mga ganon, di ba? Tapos, disasyaran mo na, di ba? So, offer help, ano pa? Magkwento ka tungkol sa Lord. Kailangan kapag may conversations kayo ng classmate mo, lagi mong nasasabi yung faith mo sa Lord. No? So, hindi kung ano-ano yung story na isasabihin mo sa kanila. Next, sa workplace, honor your leaders. Nabanggit na natin yan kanina. Actively avoid gossip and complaining. No? So, wag tayong pasimuno pa dun sa pagko-complain, no? O kaya chismis sa ating leaders. Intentionally create space to listen dun sa mga ka-workmates mo. Tapos, set aside specific times to pray for the moral of your team, no? So, pwede mong ipag-pray, no, yung mga workmates mo. Next, sa family, kung ikaw ay part ng isang family, syempre, part tayo ng isang pamilya, regularly tell your family members what you appreciate about them. Ang ganda nun, no? Ano yung na-appreciate mo sa parents mo, sa kapatid mo, no? So, kailangan maganda daw, sabihin mo yan, no? Offer to pray before meals. Diba? So, pwede po ba tayo mag-pray? Pag-pray ko po yung meals natin, di ba? Ayos yun. Next, perform household chores. Ayan, yan yung mga gusto nyo. And task as expression of gratitude, of love, and love for the family. Di ba? So, maglinis-linis ka naman, magayos-ayos ka naman, no? Sa bahay ninyo. Tapos, obey promptly and willingly dun sa delegated authorities mo, yung family mo. Next, sa community, perform small, nasa community kayo, di ba? So, kailangan nakikita din nila na Christian kayo. Alam ba ng kapitbahay nyo na Christian kayo? Na may Jesus Christ kayo? Hindi nila alam. No? Hindi nila naririnig. Anong sound yung naririnig nila sa bahay nyo? Hawak nyo? Yung beat? No, anong naririnig nilang sound sa bahay ninyo? Hindi kayo nagpapatugtog? Alam ba nilang Christian song yung pinapatugtog ninyo? No? O ang naririnig palagi, sigawan. No? Away. Diba? So, dapat alam ng kapitbahay natin yung ating relationship. May faith tayo sa Panginoon. Perform small, unselfish acts of running errand. Yung pagtutulungan mo daw sa yung kapitbahay mo, kung may kailangan tulong, halimbawa may matanda, di ba? Open your home for meals. So, kung ano kayo, kung marami kayong pagkain. No? So, sa amin, pagka yung mga bata, minsan pinapapasok namin sa bahay, pinaglalaro namin. No? So, gano'n. Kaya nag-offer ng help. Invest time in tutoring. O baka may opportunity para mag-tutor daw sa mga natin, mga kapitbahay natin. So, you can do that. Tapos, pag-pray sila, no? Kamustahin sila, no? Tapos, offer kayo anong gusto nyong ipag-pray ko para sa inyo. Okay? So, last na ba 'yan? So, sabi dito sa ating conclusion,
Through the blood of Jesus, we receive adoption as sons, set apart in holiness, and live for the Father's glory. Yun yung pinag-usapan natin kanina. No? So, yung blood ng Panginoong Yesus, ganun ka halaga, ganun kalaki yung binigay niya para tawagin tayong mga anak, para tayo ay ma-set apart para sa Kanya, at tayo ay mamuhay para sa glory ng Panginoon. Sabi ng 1 John 3:1, see what great love the Father has lavished on us. Gana daw ka-great, gana daw kalaki yung love ng Lord, great love na Kanyang ibinuhos sa bawat isa sa atin, that we should be called children of God, and that is what we are. No? Sa lahat ng mga pinag-aralan natin, pinag-usapan natin, na-appreciate na ba natin ngayon kung gaano kalaki, kung gaano kahalaga yung buhay natin? No? Do we appreciate now, no, yung cost na pour out, no, para lang tayo ay maging anak ng Lord? No? Sa mga nanay na nanganak, 'di ba? Hindi biro 'yon. Na yung kanilang ginawa na pag-anak sa iyo. No? Yung dalawa naming anak, ano 'yon? Yung isa doon 40,000, yung isa doon na 60,000, hindi biro 'yon. Pero bukod doon sa price na 'yon, yung hirap nung pag-anak doon. Diba? Na-appreciate mo ba yon sa bahay nyo na, alam mo bang nahirapan yung parent, yung nanay mo specifically para ikaw ay ipanganak? Pero more than that, si Jesus Christ, no, na-appreciate ba natin yon kung gaano kalaki yung Kanyang ibinigay, sinacrifice, para lang ikaw ay maging anak ng Diyos? Ba? Sige, tayo lahat po ay tumayo. And sa oras pong ito, no, ating pong itatag, no, yung ating buhay sa Panginoon. Una, gusto kong puntahan mo na yung mga first timers ulit. Sino dito yung mga first timer? Again. No? So gusto ba natin na maging anak tayo ng Lord? No, sabi kanina ng John 1:12, for those who believe Him, for those who accept Him, binigyan niya tayo ng right to become children of God. Ang una natin gagawin para tayo maging anak ng Diyos, gawin natin siyang Panginoon ng buhay natin. No? Pwede ba natin gawin yon? No? Sa mga first time, unahin ko muna yung mga first time. No? Sino dito ulit yung mga first time? Kaway-kaway naman yan. Yan. Gusto natin maging anak ng Lord? Itatag ng Lord na tayo anak niya. Pwede kang pumikit sa oras na to. And just open yung heart. I-open mo yung heart mo sa Lord. No, with seriousness sa Lord. No, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Sa oras pong ito, naniniwala ako na ikaw ang Panginoon na namatay sa krus para sa akin, para mapatawad yung kasalanan ko, para malinis ako, para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, ikaw na ang masusunod sa buhay kong ito. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil ginawa mo na akong anak mo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. No? Tinanggap mo na si Lord, anak ko na, anak ng Diyos. No? Ito naman, prayer para sa bawat isa sa atin. If na-miss out natin yung katotohanan tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Kumbaga parang naging mababaw yung pagtingin natin na sa status natin, no? Yung kumbaga akala lang natin
basta namatay lang si Lord para sa akin. Tapos, it ends there na. Yun na yun. No? Tapos hindi natin na-enjoy, hindi natin na-experience yung tunay na kagalakan ng pagiging anak ng Diyos. So magkaroon tayo ng recommitment na sa oras na to ng buhay natin. No, itatag natin yung ating mga puso, yung ating mga buhay para sa Panginoon. Pwede ba 'yon? No, yung pagiging anak ng Lord, ng anak ng Diyos, muli nating i-commit yung ating buhay sa Kanya. No? And let's appreciate yung ginawa ng Lord dun sa cross para sa bawat isa sa atin. Tapos sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na laging maging mapagpasalamat sa dugo na inyo pong ibinuhos para sa akin. No, pangalawa, Lord, tulungan mo po ako na talagang mamuhay na set apart para sa'yo, hindi na dun sa mundo. Maybe, marami tayong naging mga pagkakamali, marami tayong naging mga pagkukulang, pero yung cross ng Lord, laging available para linisin tayo, para ayusin tayo. No, para ulit tayo, i-correct ulit tayo kung ano yung design ng Lord para sa atin. No? So yun, yung isang pagpipray natin. And last, no, ang isang ipagpray mo bilang anak ng Lord, ikaw ay mabuhay para sa glory niya. Yung mapapurihan ang Panginoon para sa buhay mo. Okay? So sige, lahat po tayo ay pumikit at yumuko. Pwedeng ikaw muna kausapin mo ang Panginoon sa oras na to. Kung itinatatag mo yung buhay mo para sa Panginoon bilang anak niya, pwede mong itaas yung dalawang kamay mo sa Panginoon sa oras na to. Sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa ginawa mo para sa akin sa krus. Binayaran mo yung aking pong buhay para ako po ay malinis, para ako po ay mapatawad. Sabi mo rin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa oras na to na makapamuhay, set apart, para sa'yo lang. Na hindi ko na maipapagamit yung buhay ko sa kadiliman, sa kasalanan. Narito ako, Panginoon. Narito po ang mga anak mo, O Diyos. Lord, tulungan mo po kami na makita ang goodness mo, mag-shine yung inyo pong pangalan, yung inyo pong kaluwalhatian sa amin pong mga buhay bilang mga anak mo sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, O Diyos. And sa oras na to, gusto ko tawagin yung ilang mga leaders natin dito sa harap. Kung gusto nating italaga ulit yung ating buhay sa Panginoon. Sige, punta tayo dito. Kung gusto nating italaga yung buhay natin sa Panginoon once and for all, Lord, anak mo ako. Papagamit ko yung buhay ko sa'yo. Simula ngayon, mamumuhay na ako para sa'yo, para sa kaluwalhatian mo. Pwede nating idulog yung ating buhay sa Panginoon, and yung mga leaders natin ipagpipray tayo. Kung nais mo talaga na mamuhay na ngayon bilang anak ng Lord, no? So, yung paglapit mo dito is commitment na gagawin mo sa Panginoon bilang pagsuko mo sa Kanya, bilang pagtatalaga mo sa Kanya. Okay? So, kanya-kanya to, napasya. No? So, pwede na tayong pumunta po dito sa harap and pagpipray tayo ng ating mga leaders.
Tayo tayong lahat. At closing prayer tayo. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, O Diyos, ang Diyos na umibig sa amin po ng lubos. Salamat po, Lord God, sa cross kung saan po ibinuhos mo yung inyong pong pag-ibig para sa bawat isa sa amin. At sabi nga po ng aming pong napag-aralan, kami po, Lord God, ay ginawa mong anak, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo mo. We are set apart, Panginoon, and we are living, Panginoon, para sa inyo pong glory. Salamat po. Ito po yung aming pong panalangin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Praise God. Sige po, pwede bang muli nating palakpakan ng ating Panginoon? Praise God.